Hello. Hello. Good morning po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Nagagalak po ba ang lahat, mga taga-biyaya? Amen. Hallelujah. At excited po ba kayo marinig ang salita ng Diyos sa umaga? At so, pag-uusapan po natin ngayon, ang title po na, bago po muna ang ang Word of God. May susubukan po ako kasi bilang mentor po disciple po ni Pastor Ken, isa po sa ginagawa ni Pastor Ken dito. Hindi ko po alam kung ready ako. Pero susubukan ko po mag-joke. Kapag ganun po talagang intro kapag mag-joke ako, kailangan magandang punchline. Pero bago po ako pumunta dyan, recently po, yung mga preaching po natin, pinag-aralan ko rin po yung presence ko po sa stage. Sasamahan naman po tayo ng Panginoon. Pero of course po, yung, kumbaga, self-improvement. So, the way gusto ko din po ma-deliver yung message ng Word of God excellently. And number 2, mas maintindihan po ng karamihan yung message. Communication is the key nga, sabi nga. Importante ang communication. Kaya sa ating po pananampalataya, it's also important na nagkakaunawaan po tayo. When it comes to communication, so meron pong merong isang tagapagsalita, speaker, merong motivational speaker. So galing siya ng Baguio at nagsalita siya sa Manila. Meron siyang schedule sa Manila para mag-preach or mag-motivate ng mga tao. And then, yung asawa, thank you po Brother Arlen. Yung asawa po niya naiwan sa Baguio. Dahil po sa Baguio, ang alam niyo po ang klima sa Baguio ay usually malamig. Sabi nung mag-asawa, magbakasyon naman tayo ngayong summer para ibang setting naman. Gusto ko sa beach kasi lagi tayo dito sa taglamig. Gusto ko yung mainit naman. Ngayon po, itong speaker nagpunta po sa Manila para po pumunta sa schedule niya. Yung asawa niya naiwan po sa Baguio. Pero may pinag-usapan sila na magkikita po sila sa Boracay. After ng speaking engagement niya, diretso siya ng Boracay. At doon sila magpapanagpo ng asawa niya. So yung speaker po, natapos na yung schedule niya. Ang problema po, na-lowbat siya. Yung cellphone niya, wala na pong battery. Nanghiram siya ng cellphone para i-message yung asawa. So nagpunta siya ng Boracay dahil po nanghiram lang siya ng cellphone doon sa hotel na inarkila nila or pagtutuluyan. Nakalimutan niya yung number ng asawa niya. So ngayon po, sinubukan niya maalala. So nag-send yung message. Ngayon po, merong nakatanggap ng isang message. Kaya lang hindi napunta doon sa asawa ng speaker. Yung nakabasa po, nagkataon, asawa din ng pastor. So nung nabasa yung message, hinimatay. Ayan, natatawa na po kayo. Mukhang successful ang joke natin. Ngayon, nung hinimatay po, ang sitwasyon po kasi, yung babaeng ito, yung asawa niya po, patay na. At nung nabasa niya yung message, hinimatay. Nagulat ngayon yung buong pamilya, pumunta dun sa asawa. At nung nabasa nila yung message, naintindihan nila kung ba't hinimatay. Nung nabasa yung message, ang first line, ang sabi po ng message, mahal kong asawa, nakarating ako na ligtas sa pinaroroonan ko. Tapos, second line, ine-expect ko makakasama kita bukas. At ang last line, nagmamahal iyong asawa. PS, napakainit dito. At, so Ate Jen, successful ang joke ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin. At bago po tayo tumungo sa salita ng Diyos, at masaya po ako at naliligayahan po kayo sa tahanan ng ating Panginoon. At masaya po ako makita ang mga kapatiran. Kaya po, tingnan niyo po mga katabi niyo, sabihin niyo, masaya ako na naandito ka ngayong umagang to. Amen. Okay po. So ngayon po, ang ating pag-uusapan, maaari po bang tumayo ang lahat para po sa panalangin at pagbabasa po ng salita ng Diyos? Kay Jermaine, pabuksan po ng ating Bible verse po sa Matthew 6. Ayan.
Sabay-sabay po natin basahin. So, sabi po, "So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Your heavenly Father knows that you need them." Verse 30. "But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things shall be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Next verse. Ay, tapos na pala. So tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Diyos aming Ama, dakila sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Kami po nagpapakumbaba sa umagang ito, Lord God, at dinadakila namin ang inyong banal na presensya, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, bilang pagsalita niyo, lukuban niyo po ng inyong banal na dugo. At sa lahat po na makakaparinig, Panginoon, buksan niyo po ang puso't isipan na pangunawa na makapanlangit upang ito yung aming maisabuhay, Lord God. Mapalad ang nakikinig, mas mapalad ang nagsasagawa. At ako po na tagapagturo ay doble po ang anointing dahil ako rin po ay matututo sa aking maririnig, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Inaangkin ko po ang katagumpayan sa bawat isa po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. Salamat po sa umagang ito. Ayan. So, according po sa nabasa natin, is the importance of the kingdom of God. So, before po ako pumunta sa mensahe, susubukan ko po to. This is dalawang part po tong mensahe na to. So, number 1 is yung intro at saka yung pinakabuod. So, naalala ko kasi si Brother Bernard nung 2 beses po ako nagsalita dito. Laging sinasabi ni Brother Bernard, ang ikli nung preaching mo. Kaya, baka hanggang alauna po tayo ngayon. Amen po. Yan. Kung ano po, kung natagalan kayo, si Brother Bernard po. Joke lang. Anyhow po. So, first things first po. I want you to understand 3 words po. Number 1 is the word priority. So, pag sinabi pong priority, ano pong ibig sabihin? Pangunahin. So, Kuya Jermaine, pwede po ba natin ipasok sa slide natin? Kapag sinabi pong priority, number 1, is you know where to put your time. Kapag sinabing priority, dahil importante siya, igagalak mo muna dun yung panahon mo kaysa sa ibang bagay. Tama po ba? Nagkakaunawaan po tayo. Pangalawa, dahil importante siya, dun may gagalak ngayon ng kalakasan mo. Yung effort mo. Tama po ba? Amen. So yung energy mo, dun mo ibibigay sa pinapriority mo or pinaprioritize mo. For example, your family, pinaprioritize mo ang family mo. So as a man of God, nagtatrabaho ka so that meron ka maitusto sa pamilya mo. And as a woman of God, binibigay mo yung effort mo para maalagaan mo yung buong pamilya mo. May pagluto, may paglaba, or household chores sa mga nagtatrabaho. Nagtatrabaho kayo, ginagawa niyo yung effort niyo, binibigay niyo yung panahon niyo para maging excellent po doon sa career ninyo. So, sabi po dito, when you know what to do, dahil nga po alam niyo ang priority niyo, when you know what to do, you are not wasting your time. Usually po, ako po, isa po sa ginagawa ko ay magguhit po ng plano. So pag nag-start na po ako ng maggawa ng plano, medyo naka-template na siya, medyo mabilis na yung process ko. Until the time, meron akong hindi maunawaan. Meron akong hindi maintindihan sa ginagawa ko. Doon po bumabagal yung process ko. But, if you understand the things na gusto mo, usually po, ang naintindihan ko, ang salitang stress, 2 lang po ang pinagmumulan niyan. Nai-stress ka kasi hindi mo alam kung paano solusyonan ng isang bagay. Number 2, nai-stress ka kasi meron kang dapat ginawa pero hindi mo ginawa. Ngayon, nandiyan na yung deadline, naghahapit ka ngayon. Kailangan mong tapusin. Why? Because you don't understand the priority, yung pinaka-importante, when the least. So, kaya po sa binasa natin, seek first the kingdom of God. When it comes to priority, I do believe Jesus has a priority in us. Ang Panginoong Jesus merong isang priority. At ang priority po niya is ma-restore ang kingdom ng Panginoon dito sa lupa. Jesus' priority is to restore the kingdom of God. Basahin po natin sa Matthew chapter 4, verse 12. Ayan. So, dito, ayun, kung makikita niyo po yung title, thank you Kuya Jermaine, yung title, Jesus Begins to Preach. So this time po, pag nabasa niyo po yung Matthew, mag-i-start na po yung ministry dito ni Jesus.
So tawid na po tayo hanggang so pag binasa po natin yan, mag-i-start na si Jesus. Kuya Jermaine, doon na tayo sa verse 17. Ayan. From that time on, so ibig sabihin po, magmula sa puntong ito, magmula sa nag-preach si Jesus, isa lang po ang pinipreach niya. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Ang pinipreach niya po is the kingdom of God or the kingdom of heaven. Ang malinaw pong sinabi dito, mula ngayon, ang tinuturo ng Panginoong Jesus ay ang kingdom of God. Pag dumaan po, kahit po pag binasa niyo yung rapture or kahit pag binasa niyo yung mga disciples natin ng parables, di ba? Usually tinatanong ina-explain ni Jesus Christ, for the kingdom of God is like this. For the kingdom of God is like this. Why? Because the kingdom of God is important to us. Bakit po? So that we could understand, di ba yung prayer na tinuro sa atin ng Panginoon? Number 1, Our Father, art thou in heaven, hallowed be thy name. So number 1 is kilalanin natin yung kausap natin, which is our Father, the God Almighty. Ano yung pangkasunod doon? Ayan. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Napaka-importante po nito. Ako po dati, nung nasa Katoliko, pag yung cadence po nito or yung pagkakabigkas nito or parang Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. Tama po. Usually napuputol doon dahil nga po yung syllable nung come at saka yung syllable nung done, parang poetic siya. So mas maganda kapag sinabi, your kingdom come, your will be done. Usually natatapos na doon. Your kingdom come, your will be done. Pero importante din po na makita natin, your will be done on earth as it is in heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. So usually, tayo po, I think dito po nag-i-start yung katuruan na magtiyaga lang na magtiyaga. Dahil sa Panginoon naman, pag nasa langit na tayo, given na po yung pag nasa langit tayo may kaginhawaan. Pero naniniwala ako sa taga-biyaya ng Diyos may kaginhawaan dito sa mundong ito. Amen. Okay po. So, naiintindihan po natin ang priority natin. The priority first is the kingdom of God. We understand the kingdom of God. Number 2 is yung sabi na yasa po natin, seek ye first the kingdom of God. Yan. So, seek first. So, dun muna tayo sa unang salita. Seek. Yan. So, ang salita pong seek ay action word. So, ibig sabihin po, kailangan kumilos po tayo. And thank you, Kuya Jermaine. Sa mga nagsusulat po, pwede niyo po ito isulat. So, pag binasa ko po sa Google or sa dictionary itong mga to, pag sinabi pong seek, number 1 is find. So, basic po. Pangalawa is pursue. So, pag sinabing seek, kailangan nag-e-effort ka para habulin yung gusto mo. Diba? When you're seeking for a job, diba? Hindi naman dadating yung job sa'yo eh. Usually, nag-a-apply ka. You have to pursue for it. Sa mga lalaki, kapag you're seeking to have a girlfriend, you pursue them to have, manliligaw kayo. Number 3 is you hunt. You acquire. Discover, study. Pero ito po yung pinaka-importante sa lahat. When you seek about something, you need to fully understand it. Naniniwala ko, ang mga bagay na meron kayo, hanggat hindi nyo nauunawaan yung purpose ng bagay na yon, it really doesn't hindi ko masabing belong to you eh. It really doesn't produce its capacity to a successful. For example po ako, may pagmamay-ari po ako ng gitara. So, akin siya. Part po siya ng pagmamay-ari ko. Pero kung hindi ko po nauunawaan kung paano ko to patugtugin, magiging successful po ba yung pagkakagawa ng gitara? Amen. Until you fully understand, it will manifest its capacity to do so. Dahil po naiintindihan ni Jared yung purpose ng gitara para magpuri sa Panginoon, marami po nabe-bless sa inyo. Yung mga may talent po sa pagkanta, until they fully understand na yung gift nila ay para sa Panginoon, marami napapagpala. Yung katalinuhan ninyo sa pagtatayo ng business, until you fully understand that it has the capacity to bless others, then God will manifest it for you. Amen. So number 3 is the word first. Yan. So, that was how 6 first. Pag sinabi pong first, merong first. Pag sinabi first, merong second, merong third. So, dito po, makikita natin is we understand, pag sinabing first, dahil siya nga po ang priority. Pangalawa po,
Siya yung pinaka-highest ng order. Kung merong fifth, meron pa ring first sa taas. Hindi na mauunawahan yung first dahil siya nga yung pinaka-importante. Siya din ang pinaka-importante, siya din ang may pinaka-mataas na value. So therefore, kung ang priority po natin ay ang kaharian ng Diyos, we have to prioritize it because it is the highest of value for us here on earth. Linawin ko lang po. The gospel of God, si Jesus Christ, ang pinaka-importante po, is for us to be saved. Given po yun. Tayo po ay niligtas ng Panginoon. Ang priority po is for us to come back to His kingdom. We need to live a life here on earth as a kingdom person. Brother King, paano yung mga tinuro ng Panginoon na kailangan natin maging mabuti, kailangan nating maging mapagmahal, sabi, love your enemies. Wag na po kayo magtaas ng kamay. Isipin nyo na po, nagagawa ba natin lahat ng kabutihan ng Panginoon na inutos sa atin? Wala naman perfect, di ba? Why? Ang number one priority po ng gospel is to have faith and repentance. Yun po ang pinakauna. Sa binasa ni Kuya Abet kanina, tama ba ako? Ephesians chapter 2, we are saved by grace, not by our faith. Dahil ang bunga ng banal na spirito, sinabi po bunga. Hindi mo yun kailangan paghirapan. Lalabas sa yan sa'yo kapag nagkaroon ka ng pananampalataya at repentance sa Panginoon. Kaya po, if you prioritize the kingdom of God, all these things shall be added unto you. I-prioritize mo si Jesus Christ sa buhay mo, panigurado magiging mabait kang tao. I-prioritize mo si Jesus sa buhay mo, panigurado magiging masipag kang tao. I-prioritize mo si Jesus sa buhay mo, panigurado magkakaroon ng kaginhawaan sa loob ng tahanan ninyo. Amen po ba? Okay, so last part po ng ating intro. Intro pa lang po tayo. Ito po, na-share ko po sa overnight prayer po. It's the renewing of your mind. So ito po yung part 2 po ng intro natin. Punta po tayo sa Romans chapter 12, verse 2. Okay. Sabi po dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. By the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve God's will is. So if you renew your mind, you will be able to test and approve kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Bakit kailangan i-renew ang mind? Number one po, gusto ko po muna maalala ng bawat isa, is you cannot control all the circumstances in life. You cannot control that, but you can always control your thoughts. Sino dito yung nagda-drive tapos nagit-gitan? It's how you control your thoughts, how will you respond. Sino dito ang broken-hearted? How you control your thoughts is how you respond to situation. Naalala ko sabi ni Ate Jen, worship is not doing because that's how you feel it. Worship is doing it in spite of what you feel. Maganda man o pangit ang dumadating sa Panginoon mo, you're doing it because you renewed your mind. Naniniwala ko, kapag po nag-renew ang mind ng bawat tao, magiging matagumpay po ang bawat isa sa atin. Number 2 po na maalala natin, nothing changes until your mind changes. Kay Kuya Harney ko ito natutunan tsaka kay Pastor Ken. Tama ba yung word? Delusion ba yun, Kuya Harney? Kung gusto mo ng pagbabago, kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, may pinagpe-pray ka, gusto mo matupad to sa buhay mo, pero wala kang ginagawa, tingin nyo dadating yon? For example, gusto mo magpapayat, or gusto mo lumaki katawan, pero hindi ka nag-workout, darating ba yon? Kahit anong pray mo, naniniwala ko hindi dadating yun eh. Di ba? Unless you renew your mind, you change your mind na kaya ko to. Yung business ninyo na gusto nyong simulan, hindi yan mangyayari kung hindi nyo sisimulan. Kung gusto mo maayos ang pamilya mo, hindi yan mababago kung hindi mo i-address yung problema na nandyan. Kaya po, nothing will change unless you change your mind. Tayo pong lahat, we have a powerful mind because God given us this. Tatandaan niyo po, we have a free will. Sa lahat po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, we have a free will. At ang prinsipyo po ng Panginoon is that He is a gentleman. Hindi siya papasok, hindi siya nanghihimasok sa buhay natin unless we let God
come to us. Di ba? Ano po nabasa natin? Kumakatok ang Panginoon sa pintuan ninyo. Papasok lang siya kapag pinagbuksan ninyo. Pero kung hindi nyo bubuksan yon, kahit sino pa ang magsalita dito sa unahan, kahit kanino pa kayo makinig, kahit anong word of God, kahit anong worship songs, kung hindi nyo hahayaan ng Panginoon, baguhin kayo, hindi po mababago ang lahat. Amen. Ito po yung pinakagusto. Sa last preaching po, I think kay Pastora or kay Ate Jen, the teaching of the Word of God brings revelation. For example po, ako po, nag-share po ako sa inyo ngayon ng Word of God. May nire-reveal po sa inyo, the revelation, there it is. But, the transfer of the Word of God brings transformation. Tatandaan po ninyo, ang salita po ng Diyos ay totoo. Hindi po mababago ang salita ng Diyos. Ang tanong po dyan, ang salita pa ng Diyos ay totoo sa buhay mo. Kung gusto mo maging totoo ang salita ng Diyos, panghawakan mo muna yung salita ng Diyos. You need to step. Di ba ang sabi kanina, seek. Kailangan mo humakbang. Hanapin mo. At malinaw po ang sinabi ng Panginoon, ang pangako niya, if you seek, you will find. If you knock, the door will be opened unto you. Hindi ipagkakait ng Panginoon kung ano yung hiling mo sa Kanya. Kagaya ng isang ama, ibibigay niya kung anong ikakabuti ng anak niya. At naniniwala ko na ang lahat po ng pangarap ninyo ay para sa ikabubuti ninyo, ng mga nasa tao na sa paligid ninyo, ng pamilya ninyo, at para sa ating Panginoon. Kaya po pagpapalain tayo ng Panginoon. Okay po. So, intro pa lang po yun. Okay. Ayan. So, it is very critical that you have to understand this. Number one is you know your priority, that we need to seek first the kingdom of God. And number two is we have to renew our mind. So, dalawa po. Why? Because very important. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is entitled, Kuya Harney, In Progress. So, nag-start pong, kahapon po kasi nagko-construct ako nitong outline. Hinihingi ako kay Lord ng, ano bang pag-uusapan namin ngayong umagang ito? Hanggang nag-message sa akin si Kuya Harney. Brother King, magpapagawa ko sa iyo ng damit. At ito yung gusto kong nakasulat, In Progress. And it struck me. Why? Gusto ko muna i-share sa inyo. Last po na nandito si Bishop Greg, iniwan po sa atin, or sinabi niya sa akin, ang assignment mo ngayon ay ganito. You need to understand, or practicein mo, Brother King, na kapag nakikita mo ang isang sitwasyon, kahit ano mangyari, titignan mo ang isang sitwasyon kung paano to nakikita ng Panginoon. Lahat ng information na natatanggap mo is okay. But you also need to understand kung ano ang information, kung paano to nakikita ng Panginoon. Because when you understand that, naniniwala ko, mas malaki ang gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. So when it comes to this, naniniwala ako, lahat po tayo, we are in progress of this. Kahit po ako, kahit binigay actually nga po, nung sinabi sa akin ni Bishop yun, ang first reaction ko, ang hirap nun. hindi ako kasing talino ng ganito ganyan. But, like I said, we need to step. We need to seek. We have to renew our mind na kaya natin because our mind is powerful. Kaya po share natin to. When it comes to progress, ang sabi nga ni Bishop, tignan mo, open your eyes to see how God sees it. And naalala ko po agad yung kanta, Open the eyes of my heart, Lord. So nakita ko po sa Bible, sa Ephesians chapter 2, open the eyes of my heart so I can understand what your law. Maintindihan ko kung ano salita ninyo. At sa Psalms is, open the eyes of my heart so that I can understand what you want me to understand. Pag sinabi pong heart, isang tao lang ang naalala ko sa Bible. Sino po naalala niyo? David, exactly. So, si King David po, isa po sa favorite character ko. Iniisip niyo si King Solomon dahil malapit sa pangalan ko. Pero si King David po ang pinaka-favorite ko. So, why? Because David is a man after God's own heart. So, ito pong pag-uusapan natin yon. We need to understand na importante po na meron tayong bagong pag-iisip at kung paano natin nakikita ang isang sitwasyon sa perception ng ating Panginoon. Maturity is like this. May dalawang salita. Perspective and perception. So, Brother King, parang pareho lang yon. No, ang perspective po is, may kinuwento sa akin si Sister Erica. Habang kinukuha ko yung information, that's my perspective. Pero pag sinabing perception,
how does she understands the situation? Or narinig ni Ma'am C yung kwento ni Sister Erica, how does she understands the perspective? Mga maturity po, kapag may nagkikwento sa inyo, sabi ni Bishop Greg, until na ang lahat dito ay nananalangin, na parang kayo ang nananalangin sa taong yon. Until na nauunawaan mo kung ano yung kalalagayan ng taong yon, nagmamature ka. Dahil inuunawa mo ang lahat ng tao ng may pag-ibig. Diba usually, may papasok, kunwari, ay nakasimangot, ganito ganyan. Hindi ako binate, kakainis, ganito ganyan. Pero, now, atras ka saglit, yung perception ng Panginoon. Baka may pinagdaanan siya ngayong umagang ito, nagkasagutan ng mag-asawa. Baka meron siyang pangangailangan, kaya masungit. Until we understand that we always apply the word love, everything will be clear unto God's perspective. Okay po. So ngayon po, ready na po ba kayo? Punta po tayo. Number 1 po si David po, meron po ditong 6 na salita na nagsisimula po sa letter P. And this is how I understand it for us na matutunan. Dahil ako nga po, in progress, gusto ko po makasama ang lahat ng kapatiran na matuto dito sa nilalakbay natin. Number 1, si David po ay prayerful. Yan po, nakalagay dyan. He is a man of prayer. Why? Siya po, kung alam po ninyo ang Book of Psalms, halos majority po nun, si David po ang nagsulat nun. At mababasa niyo po sa book na yon, ang daming worship regarding sa pasasalamat, sa pagtawag sa Panginoon. Why? Because he is a man of prayer. Kapag po nananalangin ng isang tao, baliktarin natin. Kapag po ang isang tao hindi nananalangin, yan po ang isang sign na maturity na mataas ang pride mo. Kasi hindi ka humihingi ng tulong sa Panginoon. Hindi ka tumatawag sa Panginoon. Not just relationship. Usually naman po, pag nagpe-pray tayo, may hinihiling tayo sa Panginoon, di ba? Or kahit ano pong sitwasyon natin, inilalapit natin sa Panginoon. We need to stay humble. Nakasulat. We need to stay humble. Bakit po? Bakit ayaw na ayaw ng Panginoon ng pride? Hindi po dahil sa magiging mayabang tayo. Akala ko po dati, ang pride ay para sa kasiraan natin. Amen po ba? Pero look at this. Ang Panginoon, kapag ikaw ay may pride, hindi ka nahihingi ng tulong sa kapatid mo, sa mga tao na sa paligid mo, hindi kayo kikwento kay Kuya King kasi ayoko maging bigatin sa kanya. Ayoko maging problema sa kanya. That's pride. Number 2, hindi ko ikikwento kasi kaya ko to solusyonan. So kapag kaya mo solusyonan, hindi mo na kailangan ng tao, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Pero anong gusto ni Jesus Christ? Nagpakamatay siya dahil gusto niya makasama tayo. If you're gonna do something, everything about yourself, hindi mo nakasama ang Panginoon. That's why God hates pride because nalalayo ka sa Kanya. Hindi dahil sa nasisira yung attitude mo. Ang gusto ng Panginoon, kasama ka niya dahil mahal ka niya. Kaya po tayo, we always need to stay humble. Number 1 po, when we want to see the perspective of God, is we need to stay humble. Humility. Number 2, number 2 na letter P is priority. We need to prioritize the Word of God. The name Jesus. Sa lahat po ng sitwasyon natin dito sa mundo, ipra-priority po natin na bigyan ng kaluguran, kadakilaan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kahit ano na pagtagumpayan ninyo, meron kayo nagawa, to God be the glory. Si Jesus ang naiitaas. Kahit anong mangyari, meron ka nagawa na accomplishment, si Jesus ang mag-glorify. Natutuwa ako kay AA tsaka kay ZZ. At a young age, natutunan nila yung phrase na, to God be the glory. Kasi ako natutunan ko yun noon sa born again na ako. 20 plus na bago ko naintindihan yung word na, to God be the glory. Never in my life naintindihan ko. Kaya pinagpapala po ang mga kabataan na nasa simbahan. Dahil bata pa lang, natututo na sila bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Bigyan ng kadakilaan ng Panginoon. Kaya pupuntahan natin sa 1 Samuel chapter 17 verse 47. Ito po. This is how David prioritized the name of Jesus. Sa mga hindi po nakakalam, si David po mas kilala natin sa story na David and Goliath. Dahil pinatay ni David si Goliath, the giant. For all those gathered here will know that it is not by sword or spear the Lord saves, for the battle is the Lord's.
For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Sa mata po ng tao, tingnan niyo po to. Sa mata ng tao, sino pumatay kay Goliath? Si David. May ginawa ba yung Panginoon doon sa sitwasyon? Sa spiritual po, meron. Pero sa mata ng tao, may ginawa ba ang Panginoon? Wala. Kung iisipin po sa normal na tao, si David ang magaling. No. But David, dahil nga po, number one, marunong siya laging manalangin, so he prioritized the Word of God. He prioritized to exalt our Jesus. He prioritized to exalt our Word. Number two, ayan na, perspective. God's perception. So, atras po tayo. Chapter 17, verse 23 to 24. Ayan. So, as he was talking with them, ito po, hindi pa po nagsisimula ang gera nito. Nagkaharap na po yung Philistine at saka po ng bayan ng Israel. So, si David po nandito sa side na to, nasa kabila yung Israel. So, nakita nila sa Goliath. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out of his lines and shouted his usual defiance. And David heard it. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Kaya Jermaine, pwede ba natin i-forward pa yan? Teka lang, pupuntahan natin sa... Okay, sa verse 26 po. Ayan. Sabi po dito, David asked, nakita ni David si Goliath. Sabi ni David, ano ang gagawin dito sa tao na to kapag napatay siya? What will be done for the man who kills this Philistine and remove this disgrace from Israel, who is the uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Take note po, armies of the living God. Sa madalit sabi, sundalo po ng ating Panginoon. Pag nakakarinig po kayo ng salitang sundalo, lalo po ngayon, may digmaan at magulo po ang mundo. Pag nakakarinig po kayo ng sundalo, ano po mga adjective na naiisip nyo? Brave, matapang. Ano pa? Fighter. So, palaban. Ano pa? Loyalty and everything. Sa madalit sabi po, makisig at lahat po na makikita nyo sa isang matipunong lalaki nasa sundalo. Tama po ba? Ngayon po, balik tayo sa verse 24, Kuya Jermaine. Sabi po dito, whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Nagtatago po yung mga Israel. Sa madalit sabi po, naduduwag sila kay Goliath. But still, nung nakita ni David ang sitwasyon, anong tawag niya dun sa mga nagtatago? They all armies of God. Kahit anong sitwasyon na makikita natin, kahit pangit man ito, may ginagawa ang Panginoon. Lalo po sa atin na taga-biyaya ng Diyos at sa mga nakakilala na sa Panginoon, may ginagawa po ang Panginoon sa buhay ninyo. Kahit anong sitwasyon po, kapag natanggap ninyo ang pangako ng Panginoon, sinisigurado ko po sa inyo, kayo po ay kasama sa sundalo ng Panginoon. Maaring kayo magtago, pero nakikita po ng Panginoon na meron kayong katatagumpayan. Kaya po si David, isa po sa nagtatagumpay dito, is because he sees how everything sees in the sight of God. Kahit po isipin nyo, duwag na itong mga to, tinawag niya pa rin na armies of God. Sino makakagawa nun? Yung mga tao po na nananalig na matibay sa Panginoon. Number 5 po, prevail. The word prevail. So, 1 Samuel chapter 17, verse 48 to 49. Ito po. Ito na po yung pinakamaganda. Magsusugodan na si David at saka si Goliath. Nakakasunod pa po ba ang lahat? So, akala ko po dati, anong sandata ni Haring David? Slingshot lang po. Usually, kapag nanonood tayo ng mga gera dati, yung mga labanan, kapag panaka, usually long range ka lang. Hindi mo na kailangan sumugod kasi nga, tatama naman yun sa'yo. Unlike sa panahon ngayon, sa mga movies na napapanood natin, dahil parehong long range ang gamit, parehong barel,
nagsusugudan pa. Pero this time po, si Goliath po may espada, si David po merong slingshot. So akala ko dahil slingshot lang siya, so may imagine nyo si Haring David, iniikot yung slingshot. Usually, sa nakikita ko mga pictures ng bata ko, nakatayo lang siya, tapos aantayin niya lang si Goliath, babatuhin niya, and then that's the story. Pero pag sinabi pong prevail, or some would call this passion also, is you need to work for it. Lagi niyo maalala, kahit anong pagsubok ang dumaan sa buhay ninyo, you will prevail. Unless hindi niyo hakbangan. So, makita niyo po dito, as the Philistine moved closer to attack him, yung Philistine po, si Goliath, susugod na daw po. Susugod na kay David. Isipin nyo, ang laki-laking tao nasa harap. Kunwari ako po, nasa bubong yung, nasa kisame, ganyang kataas, susugurin ko. Medyo delikado po ako, ang laki nito eh. Pero si David, sinugod niya. Tatandaan niyo po, pag tayo'y nananalangin ng kung ano pa man, lalo na para sa ating Panginoon, susugod din po tayo. Kailangan natin humakbang. Hindi po laging claim lang ng claim. Claiming is good, pero kailangan nyo pong gumawa. Kailangan nyo kumilos because faith without work is dead. Importante po na kahit ano pong hinihiling natin sa Panginoon, hindi naman niya babagsak na, Lord, bigyan niyo ako ng 1 million. Hindi yan magically na may 1 million sa harap mo. Probably may instances na ganon. Pero usually, Lord, kailangan ko po ng pantustos. O, eto client, asikasuhin mo. Bibigyan ka niya ng opportunity. Kaya, i-share ko rin po ito. Nung nakaraan po, dahil nga po, last revival po napunta ko 2 weeks ago. Ang tinuro po ni Bishop Greg doon sa revival is, seek the word of God. Ang title po ni Bishop Greg is Yes and Amen. Sabi ko, etong message na to, nung gabing yon, lagi ko nang naririnig yon kay Pastor Ken, kay Pastora Magda, kay Ate Jen, kay Kuya Harney. Lagi na ako na-motivate no. Pero nung gabing yon, fresh na fresh siya sa akin. Hindi ako mapakali, aligaga ako. Tapos, yung cellphone ko po, lobat na, naka-charge dun sa malayo sa akin, nakaupo ako. Kailangan ko pang bumalik para mag-take down ng notes. Until, sabi ko, bakit kaya fresh na fresh sa akin ang salita ng Diyos na to? Lagi ko naman to nababasa. Alam ko naman ang prinsipyo na to. So, nalaman ko po na naka-assign ako sa October 29 at si Sister Aren po nag-message sa akin ng gabi. So, bago po yung backstory muna. Revival po, umuwi po ako sa bahay, madaling araw na. Friday po ng gabi, kinabukasan po, overnight prayer. Gumising ulit ako madaling araw. So, madalit sabi po, kulang ang tulog ko. Pero naiintindihan ko po ang prinsipyo, seek ye first the kingdom of God. All these things shall be added unto you. So, nung Sabado na yun, nag-morning prayer kami, and then afternoon, nag-training po kami ng musician. Bandang hapon, may binisita pong kapatiran. Sa madalit sabi po, yung physical body ko medyo nade-drain na. Natapos po yung araw na yon, gabi na po, nag-message sa akin si Sister Aren, out of nowhere. Anong isusuot mo sa 29, sabi sa akin. Hindi ko naman po iniisip yung 29 pa kasi 2 weeks pa yun eh. Pero, dahil nga po binobola ko ni Sister Aren, kailangan ganito ka ganyan nga, para pogi. Dahil nga po malakas ang pananalig at ano pa man. Okay po. So ngayon po, nagkaroon ako ng palaisipan. Sabi ko, ano kayang isusuot ko? Nag-Facebook ako. Pag Facebook ko, may lumabas na long sleeve. Minessage ko ngayon si Aren, bagay ba to sa akin? Ganyan. Ay, gusto ko yan. Okay yan sa'yo kasi may sinusuot kang ganito, bagay yan. So ngayon naman, sa mga nakakakilala po sa akin, si Ate Jen, matagal na. Sino pa man mga... Ewan ko lang po kung may magsasabi sa inyo na maluhong tao si Brother King. Never po ako naging maluho. Hindi ako naghahabol ng brand ng kung ano pa man. Sa madalit sabi po, hindi rin po ako pala shopping at ano pa man. Pero that instance, na-refresh ako dun sa tinuro ni Bishop. Seek ye first, and all these things shall be added unto you. So parang childlike faith lang po. Yung sabi ko, Lord, baka naman. Medyo puyat ako sa revival, tapos gumising na maaga. Inuna ko naman po kayang gawain ninyo. At minsan lang po ako hiling sa inyo. Kailangan ko lang po ng pambili nito. Gusto kong bilhin tong.
And wala pa pong 5 minutes, mga 3 minutes po. Yung, alam niyo po yung app na WhatsApp. WhatsApp. So messaging app po siya, pero international siya. So out of nowhere, may nag-message po sa akin. Hey bro, ganun. Hindi ko yata siya pinost sa Facebook. Hey bro, so tinignan ko yung area code, +20. Galing Egypt. Eh di, minessage ko, inisip ko, baka gera to. Nag-i-scam. Naalala ko dati, meron po akong isang kliyente, galing ding Egypt. So nagvi-video edit po ako sa sa iba po nakakaalam. Nagvi-video edit po ako. So yung kliyente ko galing Egypt, minessage ko, do you know this number? And sabi nung kliyente ko, oh yeah, I know him. Ako nag-refer sa'yo sa kanya kasi naghahanap siya ng video editor. So that instances, nakahanap na po ako ng pambili dun sa damit. But wait, there's more. So around mga 9:45 na, no, Sister Aren, or past 10 na. Gabing-gabi na po Ang pinag-uusapan po namin ni Sister Aren ay yung isusuot ko ngayong October 29. Sino pong mag-aakala na around 10:30 may tatawag sa bahay nyo, Pastor, yung suot ko pong sapatos ngayon, yun po yung gabi na dumating yun. May nagbigay po ng sapatos sa akin nung gabing yun. At ako po, alam ko pong masaya kayo para sa akin at naniniwala ko yung iba sa inyo nagugulumihanan, paano nangyari yun? Ito nga po yung prinsipyo eh. You seek ye first the kingdom of God. Lahat po nang hihilingin ninyo, kasunod na lang yon. Bonus na lang po yon. If you truly understand na ang paglilingkod sa Panginoon at ang ginagawa nyo sa Panginoon, number 1 ay para sa inyo. Isipin nyo pa, kapag po may problema tayo, nagpe-pray tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kapag may gusto tayo sa Panginoon, nagpe-pray tayo. Amen po ba? Pero, ang lahat naman ng ipagpe-pray natin, alam na ng Diyos. So, ano ang purpose na sasabihin mo sa Kanya yung ipagpe-pray mo? Alam niya na. Ang purpose po ng prayer ay hindi po para pagtagumpayan nyo. Okay, given na yun. Ang purpose po ng prayer ay hindi para sa problema ninyo. Ang purpose po ng prayer ay mabago kayo para mapagtagumpayan po yung hinihiling ninyo. The purpose of prayer is not for you to inform God. The purpose of prayer is not for information. The purpose of prayer is for your transformation. Dahil, according to Ate Jen at sa salita ng Diyos, the purpose of the man is to be like Jesus. We could be transformed by the renewing of your mind. Kaya po, lahat po ng gagawin natin, hakbangan lang natin, huwag kayong matatakot. Dahil kasama ninyo ang Panginoon. Ano man ang sabihin sa inyo ng mundo, hindi na importante yon. Kung nakita nyo po sa Facebook yung isang Amerikano or African na bata, when I woke up in the morning, I tell to myself, ganun po yata yung African na accent, God loves me. I am a child of God. I am a beautiful person. Kahit sino daw ang manlait sa kanya, hindi na masisira ang araw niya. Dahil alam niya ang pangako sa kanya ng Panginoon. Kaya kung alam niyo ang pangako sa inyo ng Panginoon, hindi po dapat kayo nagagapi. Amen. And last po, sa number 6, matawag ko po ang music team. So, number 6 po na word is the promises of God. So, kagaya po ng pinag-aaralan natin ngayon, kung nasusundan po ninyo, is we have to see everything kung paano nakikita ito ng Panginoon. At ako po, nung pag binabasa po natin itong David and Goliath, the David and Goliath story, usually, ang response natin is, sinamahan siya ng Panginoon, which is all good. Pero ako po nagtataka, bakit ang batang ito, na napakatapang, given po nakapatay siya ng lion, given po na nakapatay siya ng bear, nagtataka ako, sa kanta po na Same God, I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. Pinatapang siya ng Panginoon. Why? Ready na po ba kayo? This is what everyone, gusto po makita po ito ng lahat. Sa 1 Samuel, chapter 16, verse 1 to 12, ito po ang huli nating babasahin. Okay po. So, the Lord said to Samuel, si Samuel po, sa hindi po nakakalam, si Samuel po yung propeta ng panahong ito. Si Samuel po ang humihingi sa Panginoon ng mensahe kung sino po magiging hari ng Israel. So, this time po, ang hari po ng Israel ay si Haring Saul. Ang sabi ng Panginoon kay Samuel,
hanggang kailan ka ba magluluksa para kay Saul? Kasi this time around, si Saul po nakagawa ng kasalanan at gusto siyang palitan ng Panginoon. Kumbaga, kay Samuel, bata ko to, ako nag-appoint na to. Lord, ito yung hiningi niyo dati, ito yung magiging hari. Nagkamali nga. Nagkamali si Saul. So sabi na Lord, kailangan mo humanap ng bago. I have chosen one of his sons. Ayan po. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. So, ang sabi ng Panginoon, inuutosan kita, pumunta ka sa Bethlehem, puntahan mo si Jesse, may anak siya. Siya ang magiging susunod na hari. So, next verse, Kuya Jermaine. But Samuel said, how can I go? If Saul hears about it, he will kill me. So, tingnan niyo po si Saul. Takot din po siya humakbang. The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice the Lord. Invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Kuya Jermaine, fast forward tayo sa verse 10. Okay. So ito na po. Naghaharap na si Samuel at saka si Jesse. Si Jesse po yung tatay ni David. Sabi ni ito po. Si Jesse daw po merong 7 sons. May dumaan ng 7 lalaki sa harap ni Samuel. Ang sabi ni Samuel, dito sa 7 to, wala dito yung pinili ng Panginoon. Dumaan yung panganay at lahat. 7 tao po. So he asked Jesse, are these all the sons you have? Sa sitwasyon po na to, si David po, itinatago nila Jesse. Nagbabantay pa rin po ng mga tupa. Kasi, alam po ni Jesse, alam ni Jesse na pipili si Samuel ng bagong hari. Pero si Jesse mismo, disqualified to, hindi siya pwede. Isipin nyo, yung tatay po nung bata, dinidisqualify siya. Persistence po ang tawag doon. Kahit anong sabihin sa inyo na mundo, kagaya po nung sinabi ko sa inyo niya, pag alam nyo ang salita ng Diyos, kahit anong sabihin sa inyo na mundo, kung alam mo ang pinangako sa inyo ng Panginoon, magtatagumpay po kayo. Kahit ano po mangyari, you need to persist for your faith. Okay po. There is still the youngest, Jesse answered. He is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. So, hanggat di siya dumadating, hindi ako alis dito. So, verse 12, last verse. So, he sent for him and had him brought him. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. So, this time po, meron ba 13 kay Jermaine? This time around po, nakita na ni Samuel kung sino yung susunod na hari. At inanoint po si si King David para maging hari. So take note po. Ako nagtataka, paano nakita ni Haring David na meron siyang kaharap na higante at hindi siya natakot? Sumugod siya. Di ba pinag-usapan natin kanina? Sumugod siya, ang gamit niya lang, slingshot, tirador. Sino dito ang gagawin yon? Susugod kayo sa kaaway niyo, tirador lang, tapos higante pa. Espada ang hawak. Ako matatakot ako. Pero dahil alam ng Panginoon ang pangako niya, look at this. Pag nagharap si David at Goliath, ang nasa isip ni David, may pangako sa akin ng Panginoon. Magiging hari ako ng Israel. Hindi ako mamamatay sa sitwasyon na to. Kung may mamamatay sa atin dalawa, ikaw yon. Dahil alam ko sa puso ko, one day magiging hari ako ng Israel. Hindi ako magagapi. Alam ng Panginoon ang ipinangako sa akin. Kaya po tatanungin ko kayo, ano po ang pangako ng Panginoon na ibinigay sa inyo? Iwan ko po sa inyo itong tanong na to. Kung alam nyo na meron kayong gagawin na labanan at alam nyong hindi kayo magagapi, alam nyong hindi kayo matatalo, gaano kalaki ang pangarap na kukunin ninyo? For a moment po, I want you to look back. Yung mga, alam ko, I'm speaking to someone in this place. May mga pangarap kayo sa buhay, binitawan ninyo. May gusto kayong gawin para sa Panginoon, natakot kayo dahil sa sinabi ng ibang tao. I want you to understand, yung pangako sa inyo ng Panginoon, magtatagumpay kayo. And this might be a call for you to stand up, to rise up, to step forward, and to do what the will of the Lord has done for you. Tinatawagan ko po si Sister Jen, si Pastora. Si Kuya Harney, dito po sa unahan. And everyone po, tumayo po kayo. Kung alam niyo po ang pangako ng Panginoon, wala na po kayong hahanapin pa.
Kaya po, look back po sa lahat ng pangarap ninyo. Sinisigurado po ko, magtatagumpay po kayo. Sa mga wala pa pong asawa na kabataan, lumapit po kayo kay Ate Jen para ipag-pray po nila kayo. Yung mga pangarap ninyo, labanan ninyo, hakbangan ninyo. Okay lang mag-claim na mag-claim, but you have to step forward. And this moment, we're gonna have an atmosphere of prayer. Nang lahat po ng pangarap ninyo na gusto nyo tuparin, magtatagumpay po. Sa mga may asawa na po na babae, pumunta po kayo kay Pastora para magpa-pray. Para sa mga lalaki po, kay Kuya Harney po, ipagpe-pray po namin kayo. So, you're free to move forward po, wag po kayo mahiya. So, we could pray for you kung ano po yung mga pangarap ninyo sa buhay. Hallelujah, Lord God. Sa mga kabataan po, dito po kayo kay Ate Jen. Huwag po kayo mahiya. Go ahead po. Oh, Jesus. You are moving in this place. Hallelujah.
Praise God, hallelujah. Sige po, tumayo na po ang lahat para po sa final benediction. Yes, oh Lord God, hallelujah. Sige po, itas niyo po ang inyong pong kamay. Glory to God, hallelujah. Yes, amen, hallelujah. Lord, salamat po ng maraming sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord God, totoo nga po, Panginoon, na ang lahat ng pumunta sa lugar na ito, alam po namin nakaranas ng pagkapala. Kaya Panginoon, sa oras na ito, O God, sa pag-alis po nila sa lugar na ito, Lord God, dalangin ko pong bit-bit po nila ang pangako mo, dakilang Ama. Panginoon, na patuloy po naming makasama ang kaluningningan ng iyong pong mukha, Panginoon. Patuloy po naming maranasan ang iyong pong pag-iingat, ang iyong grasya at habag, dakilang Ama. Panginoon, ang kapayapaan ay dumaloy sa bawat sambahayan at ang rumaragas ang pagkapala, Panginoon, ay makamit ng bawat sa na ito ang iyong ipinangako sa iyong pong mga anak, Panginoon. Lord God, ng aming pong lahi, gagawin niyo pong daki at pinagpala. Panginoon, wala na pong mangungutang, Panginoon. O hindi kami ang magpapautang. Walang magiging buntot, kundi lahat ay magiging ulo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. God bless you all. Amen.